Dito muna tayo kay Dwight Howard mga tropa. Ang kaso nga laban sa kanya para sa sexual assault ay na-dismiss na. Isang lalaki na nagngangalang Stephen Harper ang nagsampa ng reklamo na nagsasabing nag-message itong si Howard sa Instagram at iniimbita siya sa bahay nito para sa mga sexual na aktibidad. Ayon sa nagreklamo, nang dumating siya, nadatnan siya ng 2 tao sa bahay ni Howard at kasama din ito sa insidente. Ang insidente ay iniulat na nangyari noong 2022. Gayunpaman walang formal na panayam na isinagawa ang mga autoridad kaya't nasuspinde ang kaso. Ngayon, muling nabuhay ang kaso at ayon sa abogado ni Dwight Howard, ang sinasabing biktima ay nagtangkang mangikil ng pera mula kay Dwight Howard. Marami din mga fans ang Lakers na gusto pabalikin itong si Dwight Howard. Ang kaso hindi nga ito pinayagan mimso ng NBA at ni Adam Silver. Sa kabilang banda naman mga tropa, naunahan na nga ni Stephen Curry si LeBron James sa isang rankings ng may pinakamalaking sasahurin ngayon season. Si Steph nga ang number 1 na may sahod na $55.8 million. Sinundan naman ni Nikola Jokic at Joel Embiid na may $51.4 million. Si LeBron naman ay nasa pang-siyam na merong $48.7 million. Madami naman ang natuwa dito, lalo na ang mga fans ni Stephen Curry. Deserve nga daw ito ni Steph. Habang ang mga fans naman ni LeBron ay sinasabi na dapat si LeBron sana ang nanguna dyan kung hindi lang mga daw ito nagpaubaya na bawasan ang kanyang kontrata. Pero kung inyong iisipin mga tropa, subalit kung ating hatiin yan monthly at sa isang buwan, 2 beses ang kanilang sahuran. Maliit lang yan kumpara sa kinikita ng NBA, especially sa kanilang mga merchandising at sa mga ticket sales at maraming pang iba at meron pang mga sponsorships. Samantala, katulad nga ng napag-usapan natin, isa sa mga dahilan bakit hindi nag-aalala ang Lakers sa hindi nila pagawa ng trade at pagkuha ng mga bagong players ay dahil sa kanilang rookie na si Kinect. Yes mga tropa, napakalaki ng tiwala nila sa kanya na meron itong maiaambag at maitutulong lalo na kina LeBron at Davis. Hindi nga kagaya ng ibang mga rookie, matured na nga ang laruan nito plus napakataas rin naman ng tiwala sa sarili. Sa katunayan sa isang interview, sinabi nga niya na naniniwala siya na ang Lakers ang magkakampyon next season. Ibinulgar na rin naman ito sa kanyang pre-draft interview na ang NBA player nga na kapareho niya ng playing style ay si Devin Booker ng Phoenix Suns. Bagamat hindi pa sila magkasing level ng laruan, sinisigurado nga niya na darating ang araw na maaabot niya rin ito. Kailangan lang naman nga daw niya ng sapat na experience at sapat na playing time sa Los Angeles Lakers para maipakita niya ang kanyang tunay na galing sa basketball. Samantala, bumanat na naman itong si Paul Pierce kay LeBron James. Mainit na mainit itong si Paul Pierce ngayong mga nakaraang araw na ito sa mundo ng basketball dahil sa mga banat na pinakawalan niya patungkol dito kay LeBron James. Alam naman natin mga tropa na meron rivalry ang dalawang ito na nagsimula sa kalakasan ng Boston Celtics noon at ng Miami Heat ni LeBron James. Ang pinakahuling banat nga ni Paul Pierce mga tropa ay nang sinabi nga nito na hindi dapat si LeBron James ang naging MVP sa Paris Olympics dahil binuhat lang daw ito ni Stephen Curry sa semifinal match at gold medal match sa team ng Serbia at France. At ngayon nga ay may mga sinabi na naman nga ito. Dahil sa mga sinabi ni Anthony Edwards na sila lang nina Steph at KD ang pinag-random drug test. At si LeBron James daw ay hindi kasama dito. Ayon kay Paul Pierce, posible nga daw na gumagamit talaga itong si LeBron James ng isang gamot dahil iba nga daw talaga si LeBron James sa kabila ng kanyang edad ngayon. Hindi nga daw nakikitaan ng pagtanda itong si LeBron at mas lalong lumalakas pa daw ito ayon kay Pierce. Kahapon din nagsabi din si Skip Bayless na gumagamit daw talaga itong si LeBron ng performance enhancing drugs na sinang-ayunan naman ngayon ni Paul Pierce. Kaya nga umiiwas daw ito si LeBron na pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Kayo mga tropa, naniniwala ba kayo sa mga sinabi ni Paul Pierce kay LeBron James?